Hanggang ngayon, nagaganap pa rin itong hearing diyan sa Kongreso na talaga naman pilit nilang ginigisa si PRRD at si PRRD naman, hindi naman nagpapatalo. Actually, may pagkakahawig ito, no? May pagkakahawig pa rin ito doon sa Senate hearing. Although, dito kasi sa Kongreso, walang kakampi dyan si PRRD. Lahat yan kontra sa kanya eh. Sabihin na natin yan. Kasi yun naman talaga ang katotohanan dyan. At medyo natawa ko doon sa Makabayan Black at dito kay Makabayan Black, sorry. Makabayan Black pala at kay Trillanes. Pag-usapan natin, himay-himay natin yan, mga partners maya-maya lang. Pero si Coach Oli, may kukumustahin ata eh. Oo. Hindi ako nag-aantay lang kasi andyan si si VP Sara, no? Hindi ako minessage nagpupunta pala siya di sana na. But anyway, nag-aantay lang kami dahil kanina muntik-muntikan na magpapang-abot si PRRD tsaka si Trillanes. So, isa yan sa mga i-discuss natin. Pero ang taong bayan, no, dami nagme-message sa akin. Coach, tara na. Sabi ko, saan? Kalma lang, kalma. Manood muna tayo, antay-antayin natin. Huwag tayong padalos-dalos. Boss Dada. Oo. Ayan, nako, nakakalungkot, no? Kasi for how many hours na umaandar itong hearing na ito, 'di ba? Nagsimula ito tila mo mga alas 10 ng umaga and alas 8 na diyan. So, ilang oras 10 oras na po itong hearing na ito at alam naman natin na syempre 79 years old na po ito si PRD and hanggang ngayon nandiyan pa rin siya nakikipaglaban. Paulit-ulit lang naman yung mga tanong. Wala naman mga kwenta yung mga tanong. Kinwestiyon na nga kanina kung anong batas pa yung magagawa nila patungkol dito sa hearing na ito. Pero ayan, nakikita naman natin. Pero matapang si PRD. Bilib na bilib ako, talagang taas ang kamay ko dahil sa kabila ng kanyang edad, sa kabila ng kanyang health conditions, nandiyan siya humaharap para sagutin lahat ng tanong na itong mga kongresista natin na di ko maintindihan. Ako, sa totoo lang, natatawa na naaawa ako sa bayan natin Pilipinas dahil ganito nila itrato yung isang tao, lalong-lalo na dating presidente na napakaganda ng ginawa sa bayan natin. Yun muna ang aking initial, yes. Ayun. Well, tama ka dyan, Boss Dada, no? Pero in fairness naman dito sa mga tuwad. Kasi lagi nakikita natin sa social media, sorry. Hindi na tuwad, oy. Duwag. Duwag. Hindi, matapang na sila. Umarap na ngayon eh. But anyway, with all due respect naman sa kanila, nagpapasalamat tayo sa kahit papaanong respeto na ibinibigay nila kay PRRD, maliban lang dun sa isa na laging gigil. Oo, yung Paduano. Oo, laging gigil na akala mo laging papatay ng tao. Oo, si Paduano at saka si Abante kanina nagtawanan pa nga sila ni PRRD. So, ibig sabihin, dito kasi sa atin, pag tama palakpakan, di ba? Pagkamali babanatan natin. So, napansin ko, yung iba ay nirerespeto pa rin si PRRD bilang isang presidente. Pero, alam naman natin, itong pagrespeto ito, labag sa kalooban nila yan. Gusto lang ipakita sa taong bayan na sila ay rumerespeto sa dating presidente na sabihin na natin na hindi naman the best president, siya po yung presidente na may malaking naiambag sa Pilipinas mula nang tayong magkaisip. Dahil ako, nahilig ako sa politika since high school. Medyo sumasama-sama na ako sa sa mga kandidatura, sa mga kampanya. At yung mga patayan na yan, na i-experience natin yan, lalo-lalo na sa bundok, no? Kasi mas matindi ang eleksyon sa probinsya, doon talagang nagpapatayan talaga. Pero pagdating ni PRRD, doon natin naramdaman na merong presidente na handa kang ipaglaban dito sa bayan mo at maging sa ibang bansa. Kasi yung mga OFW nakasama natin ay mga kababayan natin. Talagang ipinaglalaban niya pagka may nakalinya na para bitayin. Ipinaglalaban talaga niya at tinatakot niya yung ibang bansa na gagawa siya ng paraan para hindi mabitay yan. At yun nga, si PRRD alam natin na matapang at hindi na ni PRRD kailangan patunayan yan Nakita na natin yan. Hindi nga siya natakot sa mga oligarko na pwede magbayad kahit anong ipagawa nila para kung ipatumba si PRRD or anything like that,
hindi natakot si PRRD. Ngayon pa kaya na wala nang mawawala sa kanya. Di ba, Coach Oli? Alam mo, nabanggit mo na rin si Abante. So, idediretso ko na kay Abante. Oh, sige. Hiyang-hiya ako kay Abante kasi ang linis niya. Parang matutunaw ako pagkakaharap siya kasi nagsermon siya ng Biblia kay PRRD. Ipinagmalaki niya yung kanyang Bible knowledge. Sana pinagmalaki mo na rin yung mga kotse mo, yung mga relo, or kung ano man pwede mo ipagmalaki. Pero mahilig magmalaki ito si Abante. Kasi pinagmalaki rin niya even yung boto. Di umanong naibigay niya kay PRRD. Ganon katindi ay pagkayabangan to, palagay ko, pag nakalaban to, sa yabangan to si Abante at buhatan ng sariling bangko. Ay, hindi mo tatalunin to si Abante. Isipin mo, ang dami daw niyang naibigay. Galit na galit, tinawag pa tayong trolls. Nanumbat pa, Coach Oli, no? Sabi niya, etong mga DDS trolls, tunay po kami. Ang Duterte po, ito totoo to ha. Ito totoo po ito. Mamatay man si Master Judea. O ganun. Pero totoo. Hindi po trolls kasi po si PRRD kahit 5, wala pong binibigay sa amin yan. Totoong tao kami na sumusuporta kay PRRD. Ba't tawagin ba namang trolls? 'Di ba? Sinilip ko ano yung relo mo, masama ba yun? Totoo ba o hindi? Di sana sabihin mo hindi totoo. Totoo ba yung bulletproof mo? Hindi, simple lang naman eh. Diba? Pero ipinagmalaki mo yung boto, tapos ano ba pangalan daw ng mga Baptist? Baka mamaya i-deny ka ng mga kapwa mo kareliyon na hindi sila bumoto kay PRRD dahil sinabihan mo. Binoto nila si PRRD dahil mahal nila si PRRD. So dapat siguro yung mga kareliyon na ito, yung inako niya, yung nagdesisyon na siya sa buong reliyon niya na dahil sa kanya may na-contribute na boto. Na tayo daw mga trolls. Trolls tayo, no? Trolls, wala daw tayong naibigay na boto. Ay, excuse me. Alam mo, hindi naman ako magbubuhat na sarili kong bangko. Maaring ako walang naibigay na boto. Pero wag mong sasabihin na lahat ng mga vloggers ng DDS walang naibigay na itulong kay PRRD. Excuse me po, Abante. Baka mamaya matanong namin yung mga kareliyon mo, i-deny ka. Na kaya sila sumunod sa iyo ay kaya sila bumoto kay PRRD dahil sa iyo, 'di ba? So ako kahit anong investigasyon gawin nila dito kay PRRD, ito ay para sa akin walang kwenta until such time maimbestigahan din nila si Marcos pati sa confidential funds. And at the same time, sana kung wala na kayong naitutulong para masugpo ang drug war, instead na mang-abala pa kayo, wag na kayong pabigat. Kasi pabigat pa kayo doon sa taong nagsasakripisyo para maubos ang adik sa kalsada. Hindi na kayo tumutulong, pabigat pa kayo. And alam mo, the fact na kayong mga taga-Quadcom ay magpapadrug test, malaking tulong na yon. Kasi para ipakita nyo sa taong bayan, kayo ay hindi adik at wala kayong binebabing adik. Kasi minsan yung iba, ayaw magpa-drug test dahil meron silang kaibigang adik or maa-isolate yung ibang mga politikong nag-a-adik. So sana, bago kayo mag-imbestiga ng drug war, para hindi kayo pakitaan ng taong bayan na pagiging ipokrito, drug test muna. Para di ba, meron kayong tigas na, oy, hindi ako adik. Di ba? Anong tingin ng tao hanggat di kayo nagpapadrug test? Ayun na nga, no? Mamaya, sasagutin ko yung mga kasama sa Baptist ni Abante, no? Oo. Pero for the meantime, Boss Dada, ikaw muna. Yun na, narinig ko rin yan, yung part na yan. If there's something dito sa sa hearing na to yung hindi ko naabutan kasi sobrang late na rin dito and sobrang aga. Itong kay Trillanes, kasi balita ko si Trillanes nga raw ay dumating. Pero itong nasa screen natin ngayon, yan si Attorney Cristina Conti, gusto pa yata nitong mga agaw na eksena. Inaano na nga binabalanse na nga nung mga congressman yung sitwasyon pero tumitira-tirada pa tong
konti na to. Sino ba to? Ano ba naitulong sa bayan nito? Meron, anyways, konti. Halos, hindi ko maintindihan. Itong si Brosas naman, yung kauna-unahan nagtanong, na-lecturean ka agad. Umpisa pa lang, mainit na eh. Umpisa pa lang, alam mo na gusto na nilang bastusin talaga si PRD. Pero ang kagandahan, kasi nagsimula, kalaban ka agad. Kaya nung nakita nila na ganun ang temper ni PRD sa mga kalaban, somewhat, yung mga sumunod na nagtanong sa kanya, naging mga mabait. At umamin pa nga itong si Dan Fernandez na nanlalamig yung kanyang kamay. Pero at saka dito na naman, madami na naman silang mga napaamin kay PRD. Madami na namang mga binitawang salita si PRD dito na sigurado tayo magiging usap-usapan na naman for the next few weeks or for the next couple of weeks. Diyos ko po, at sana naman meron na kayong mga maisampang kaso sa kanya with all this revelations, sa mga pinagsasabi nila dito sa mga sa tingin nila inamin ni PRD. Siguro dahil sa pikon na sa kanila, sana maano nila dito, makapagsampa na sila ng kaso. Ano rin naman ako somewhat, bagamat yung katulad ng sinasabi ni Coach Oli kanina dito kay sino ba to? Si Abante. Abante. Ayan, si Abante, kahit na papaano, nakita natin na kasi sa totoo lang naman si Abante, supporter naman talaga nila yan noon eh. Alam naman natin anong reason bakit bumabanat na yan sa kanila ngayon eh. Same goes with itong si Chua, kung bakit bumabanat na yan ngayon, samantalang alyado naman yan nila before. Itong si Dong Gonzales na kapartido pa nila na ngayon ay bumabatikos na din sa kanila. So itong si Abante, yung sinasabi niya na ilan ba ang naitulong yung ambag. Well, for your information, Representative Abante, ito pong si PRD, ang kauna-unahang presidente na pinanalo ng social media. At itong mga social media personalities na itong sila Banat Baymo, Kauson, sila Sas Rogando Sasot, sila Crisetio, and so on and so forth. Nagkaroon po ito ng mga pangalan dahil kay PRD. Lumago po ang kabuhayan ng social media sa mga vloggers dahil kay PRD. Tsaka organic ang organic itong mga vloggers and supporters online ni PRD. Sa kasalukuyan nga ang nanonood dito sa Amerika, na dito sa aking channel nung naka-live ako, nanonood napakarami. At ako rin dito nakita ko rin dito sa mga nami-meet natin dito sa Amerika na napakalaki pala talaga ng impluwensya ng ating pag-YouTube, pag-Facebook sa buhay nila. So, Abante, hindi lang kami nakapagbigay ng ilang boto, nakapagpanalo po kami. Sa totoo lang, kay OJC, Iglesia ni Cristo, napakalaking numero yan, but never na gano'n yan. Never nagsalita yan ng ganyan. Never nilang sinabi na kami ang napakaraming botong binigay namin dyan, and so on and so forth. Walang gano'n. Ito ang KOJC, itong nangyayari sa KOJC ngayon. Did they ever tell itong administrasyon ni Bongbong Marcos na dahil sa amin nanalo ka? Pinaiintindi lang sa kanila kung ano yung mga naitulong ng simbahan, ano naitulong ng network sa kanila. Pero hindi nila sinasabi, hindi sila nanunumbat to the point na katulad nung ginagawa nito ni Abante. And nakita ko rin yung gigil ni Abante kay Sal Panelo, kasi ito naman kasi si Sal Panelo, napaka-grammar police eh. Masyadong concern. Hindi, kasi ito lang naman yan. Simple lang naman yan, Abante. Sabihan mo yung iyong colleague na magtagalog na lang kung hindi naman marunong mag-Ingles. Nakakahiya lang kasi baka may nanonood na ibang lahi. Katulad yan, apakaraming nanonood na magagaling mag-Ingles dito sa Amerika sa kanya. Tapos nakikita congressman natin ganun mag-Ingles. Palpak, nasa Pilipinas ka, pwede ka naman magtagalog para sana mas mailahad mo yung iyong gustong i-express, o ma-articulate mo ng mas maayos yung gusto mong sabihin. Ba't kasi pinipilit pa natin mag-English? Hindi ba? So,
hindi ko din talaga magets kung bakit kasi nagpapaka-statesman sila sa salita pero sa gawa hindi naman. Makikita rin natin dito na si Madam Leila de Lima ay katabi ni PRD at balita ko tumabi rin si Trillanes at halos magkadaupang palad na. Ay siguro makikinig na lang ako sa kwento ninyo pagdating diyan kasi hindi ko na naabutan yan eh. Ang inabutan ko na lang talaga is itong mga unang importanteng mga limang nagtatanong hanggang kay Luis Tre ba yun? Yung di umano merong asawang itinago dahil Luis may Tro. kaso. Luis Tro. O yun, yung taga Batangas. O nakita rin natin na talagang gusto nila talagang idiin. And ito ang pinaka-highlight din para sa akin ng hearing na to. Na ICC hindi siya takot sa ICC. Doesn't scare me a bit, sabi niya. Kung pumasok man daw ang ICC anytime soon, wala siyang pakialam. Ito si PRD kasi 79 years old na ito eh. Dapat kahit na papaano binibigyan na lang din natin ng utmost respect nga itong mga naiambag ni PRD sa bayan natin, lalong-lalo na itong ganitong edad niya in aid of legislation nandiyan pa rin siya for how many hours already. So tayo natutuwa rin tayo, pagpasalamat tayo doon sa mga kapwa natin Pilipino, mga kababayan natin na nagpunta dyan sa Kongreso na siguro kung ako nandiyan lang ako sa Pilipinas, talagang pupunta rin ako dyan kasi gusto ko talagang suportahan si PRD. Dito, si Inday Sara, nandiyan din, hindi ba? Parang kakadating lang yata or dumating kanina. Oo, so tingnan natin kung ano mga mangyayari dito sa hearing na ito, yung mga susunod na mga mangyayari at sinabi na rin yata ni Sal Panelo na dapat i-suspend na and magtuloy na lang bukas. Total naman parang ang kanilang allocation naman yata para dito sa Quadcom na ito ay 10 araw eh. Tsaka pare-parehas lang naman yung mga tanong nila. Oo, hindi naman nila mapapaikot. Actually, yung mga resource person, lalo yung mga abogado, nag-chuchuwariwap pa nga sila eh. Makikita mo na parang minamaliit nila yung pagiging abogado ni PRD. Ginawa pa nga siyang estudyante nitong Luis Tre na ito at parang pinag-recite pa ng mga bagay-bagay patungkol sa batas and all. So it is somewhat a sad moment kasi si PRD, katulad ng sinasabi niyo, napakadaming ginawa niyan para sa bayan natin. Mahal na mahal niya ng Pilipinas, and yet ito yung kanyang nakukuha. Pero huwag kayong mag-alala kasi fighter, warrior yan si PRD. Hindi nga sumukot, hindi nga natakot sa mga kriminal yan eh. Hindi nga natakot sa mga kriminal na nasa kalsada yan. Yung mga kriminal pa kaya na mga nakabarong. Back to you mga partners. Ako, Choli, baka may gusto mong sabihin. Dagdag lang, maiksiyan lang kasi nabanggit ni Boss Dada yung ICC. Actually, dyan ako nabilib sa tapang ni PRRD dahil sabi niya, alam mo, matagal nyo na sinasabi yan eh. Sana nga bukas pumunta na ICC. Binanggit niya yon. Kaya sabi ko, grabe, matindi talaga si PRRD. Ang tagal na kasi ginagawa yan. Alam mo, mahilig sila parang hostage eh. Ganyan ang gawain ng mga yan. Matagal na pinagmamalaki ni Trillanes yan. Hanggang ngayon naman, hindi dumarating. Diba? Kaya sabi ni PRRD, sana bukas dumating na. Tapos, itong nabanggit din na wag na mag-English to si Dan Fernandez. Panalo ka na sa itsura mo, nag-English ka, natalo ka pa. O, di ba? Pinagtanggol pa ni Abante. So sabi niya, merong abogado dyan na sinasabi hindi raw tayo marunong mag-English. Kaya ako, tingnan mo yung grammar ko, mag-English ako. Nagbasa naman. Sabay basa. Tapos, pag hindi na nagbabasa Tagalog, nauubusan. O, ang English niya may limit. Tapos, English siya ulit, basa. Tapos, pag wala na masabi, Tagalog ulit. Ikaw, Abante, hindi naman kasi kabubuhan kung hindi marunong mag-English. Meron nga dyan English ng English, puro naman Di ba? Wala naman laman ng utak. Lutang naman. Hindi ko alam kung saan alapaap nagpupunta. Pero wala po sa English yan, Abante. Dapat, of all people na magtatanggol sa English kay Dan Fernandez, ikaw pa talaga pambihira naman. No? Ang dami naman magagaling mag-English dyan sa inyo eh. Wag mo nang pasukin yung hindi mo forte.
Kasi, dalawa kayo ngayon sabit sa English. Nako, nangyayari, Coach Ole, no? But anyway, balikan natin yung pangmamaliit niya sa mga vloggers, no? Alam niyo kasi, itong si Abante, galit na galit yan sa mga vloggers kasi araw-araw siyang binabanatan sa social media. Nakikita niya yan sa TikTok, sa FB, nakikita niya yung mukha niya yung mga sasakyan niya, yung mga relo and all that. Kasama pa ng ibang mga representatives na meron ding mga ganon na suot-suot at may mga kagamitan na mararangya, no? Ako naging vlogger ako dahil kay Pangulong Duterte. At pinagpapasalamat ko yan dahil kung hindi siguro naging presidente si Pangulong Duterte, mananatili ako nagtatrabaho sa call center ngayon. Oo. Nung si PRRD tumakbo, nagkaroon ako ng lakas ng loob para ipagtanggol si PRRD dahil alam ko na matuwid, tama ginagawa niya, pero may mga bumabanat pa rin. Sabi ko parang mali ito. Salin na nga ako kay Banat Bay. Si Banat Bay actually ang nag-ano sa akin nag-influence sa akin. Nakwento ko na yan nung first day natin dito. First day ko pala. Pero ito, Mr. Abante, ngayon po, mas pinapanood na ang vlogger kaysa sa mainstream media. At kadalasan nga, pinapaniwalaan na ang mga vlogger kaysa sa mainstream media. At hindi lang yun ang pinagpapasalamat ko kay PRRD, no? Isa sa pinagpapasalamat ko kay PRRD at sana ipinagpapasalamat mo rin, Congressman Abante, yung ambag ni President Duterte sa bansang Pilipinas. Dahil mula nang ako ay magkaisip, ito lang, si Pangulong Duterte ang mayroong sangkaterbang nagawa sa Pilipinas, mapaproyekto, infrastructure, katahimikan, pagkain, name it. Doon natin naranasan yung kahit papaano, hindi man perfect, pero nakatikim tayo ng kaginhawaan. Now, isinusumbat mo, Congressman Abante, yung boto na ibinigay mo at tinatanong mo yung mga vlogger kung ilang boto ang naiambag. Tama yung sinabi ni Boss Dada vlogger ang nagpanalo at nagpasikat kay President Duterte, tandaan mo yan. Hindi ikaw, hindi ka nga na namin kilala dati. Ngayon ka lang namin nakilala nung may bulletproof na sasakyan ka na kumalat sa social media. Iyon. Now, sabi mo, napakarami, libo-libo daw ang sabi niya na boto na ibinigay niya kay PRRD noong eleksyon. Now, babasahin natin ang isa sa mga kabaptist mo na may sinasabi. Ito basahin ko. Hindi ko na ibigay kay Sir Carlo. Basahin ko na lang. Sabi dito, hindi ko na lang babanggitin ang pangalan kasi kilala niya to sigurado. He is using us Baptist. We voted for PRRD not because of him. We believe in the autonomy of local New Testament church. We believe in the independency of every churches. That is why hindi niya dapat kami isali. Marami nga yung kaaway na pastor sa churches. Bakit? Yung peace party list niya ba nanalo? Most of the Baptist churches supported the act as one of Attorney Arias, the son of Pastor Attorney Mar Arias. So, ibig sabihin, kilala ka nito na nag-post or nagsasabi ng ganito. So, ibig sabihin, hindi dahil sa'yo, kaya binoto nila si PRRD. Yaan ay sarili lang kagustuhan, kaya nila binoto si PRRD dahil maganda nga yung plataforma ni PRRD. At ito, dugtungan ko lang doon regarding pa rin doon sa hearing kanina, mga partners, no? Si PRRD, nahalata ko kanina, no, na maayos naman sumagot si PRRD pag maayos ang pagtatanong sa kanya. Pero kung yung pagtatanong mo may sariling galit o may personal na interes o personal na galit, abay, hindi ka paliligtasin ni PRRD. Babalusubasin ka ni PRRD katulad ng Makabayan Black. Unang-una, si Brosas. Hindi ka investigador. Bakit mo ako pa sasagutin ng yes or no? Hindi naman to investigasyon, hindi naman to korte. Bakit mo ako iimbestigahan? Bakit mo ako tinotorture dito? At siyempre, si Castro, si Franz Castro. Si Franz Castro, galit na galit kasi nung sinabi ni PRRD na hindi siya nagbibiro, tawanan yung mga nasa likod niya. Hindi naman talaga nagbibiro si PRRD. Galit na galit si Franz Castro kasi nainsulto siya. Now, to be testing itong si Raul Manuel. Ano sabi ni PRRD? Toy, huwag kang magmarunong. Mas marunong ako sa iyo. Don't try to be a smart ASS. Coach Oli.
babalik tayo kay Abante. Ayun, paborito mo talaga si gusto ko Abante. to si Abante. Ang linis eh. Ang linis dito si Abante. Abante, fake news ka daw. Oo. Hindi ako nagsabi. Eto. Kung tama yung sinabi ni Master Judea, fake news ka nga. Ayan, di ba? Dinidisown ka ng sarili mong mga pastor, nakasamang pastor. Dinidisown ka pa ng ibang mong miyembro. Kung tama yon. Eto. Kung hindi naman tama, pwede, tumawag ka rito, kakausapin ka namin. Yeah. Baka kami patawag mo dyan eh. Pero pwede rin. Pero ikaw na lang tumawag dito. Ikaw na lang, coach. Oo. Ayaw ka doon. Hindi kasi, palagay ko si PRRD, pagkatapos nito, maano eh. Contempt? Samahan natin. Contempt? Sabi nga dito, may nagme-message sa akin, natin. Coach Ole, putulin mo lang kita. Oo. Sabi ni Renato, hindi ko na babasahin ang apelyido. Kabayan, PM mo kami, balitaan mo kami kung lalabas na tayo para makapunta rin kami. Ayan, no? Oo. Malinaw na Actually, nag-message sa'yo ganyan. Marami. Daang libo rin na nagme-message sa akin at saka dun sa mga napapanood nating mainstream media. Waiting na lang. Waiting na lang. Pati nga si Sir, si Sir Bit, kausap ko, hindi ko nabanggitin yung pangalan. Sir, alam mo na kung sino ka. Waiting! Waiting daw. Waiting ako sa buffet. Magpapa-buffet. Pero Coach Oli, kung may balak silang masama kay PRRD, naku, baka mapuno yung Commonwealth. Baka lang. Pero mabalikan ko si Abante. Sige, ikaw na. Welcome naman. Kung hindi totoo yung sinasabi ng mga ibang miyembro nyo dyan sa simbahan, tawag ka lang, pabulaanan mo. Kung hindi mo kayang pabulaanan, edi fake news ka nga. Diba? Simple. Bago si Boss Dada, si Atty. Shell joke na hindi bagay sa kanya yung green, parang tutubi. Boss Dada, ikaw na. Hindi, natuwa ako dito sa nakakita ko rin to si Franz Castro, yung kaninang halos hindi niya mabigkas kung ano yung gusto niyang bigkasin. Talaga, iba talaga pagkaharap mo ang isang Duterte, talaga ma-intimidate ka. Mantakin mo, katulad ni Rizon Tiveros, na ang tagal-tagal niyang inantay si PRRD na makaharap, tapos biglang pumalpak lang din siya. Si Leila de Lima at saka si Chel Jokno, tagal-tagal nilang binabati ko si PRD, pero ayan, nung nakaharap na nila, wala na. Dito mo lang kasi makikita talaga, mga bossing, ang kaibahan ng Senado at saka dito sa Kongreso eh. Kasi dito sa Kongreso, alam mo talaga na mayroon silang kompas. Mayroong political agenda talaga. Yung kompas, masasabi ko na meron kasi itong si Franz Castro, ganun kahina ang kokote na itong matanda na to. Dapat to talaga, hindi na to magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Mantakin mo, si Brosas, kung ano yung tinanong ni Brosas, parehas sila na script, ha? Kasi yung tinanong ni Brosas na yung yung tungkol dyan sa mga, yung kapag ka ikaw ay nanlaban o hindi, yung mga ganon, hindi ba? Nakalimutan ko lang yung ginamit nila na termino, pero ano yan? Itong yung naitanong na ni Brosas at yung parehas na style ni Brosas na itinanong sa isang abogado yung kaduktong ng kanyang itinanong kay Duterte, ganun din ang ginawa ni Franz Castro. At yung kay Franz Castro, Diyos ko po, talaga nagbakel to the max ang lola mo. Hindi ko maintindihan kung talagang na-starstruck siya kay PRD, na in love, or itong mga taga-Congress kasi, nag-hearing sila, tapos nag-hearing sila at talagang lahat ng tanong nila nakadirect kay PRD. Pag tinatanong nila sila, yung ibang mga resource person, wala na silang kumbaga lahat ng tanong nila is patungkol pa rin babagsak pa rin kay PRD. Yun ang kaibahan ng Senado. Kasi yung Senado, pag nag-hearing sila, patas talaga. O katulad nung nangyari dyan nung nakaraang hearing dyan sa Senate, na kaya naging maganda yung flow ng kanilang investigation. It's because pinabayaan nila si PRD na sumagot ng naayon doon sa naayon doon sa mga tanong nila. Tapos itong sila Jinggoy Estrada nagtanong diyan sa mga resource person at na-expose na itong si Leila de Lima sa tagal-tagal niyang binabati ko si PRD, kahit isang kaso wala pa pala itong naisasampa. Kaya nga kanina hinamon sila ni PRD, di ba? Na if you feel like marami talaga akong mga nagawa at sa tingin mo kung may kasalanan ng lahat ng yan at mayroon kayong mga ebidensya, file cases against me.
Kasi matanda na ako. Anuhin ko yan? Haharapin ko lahat yan. Yung ICC, papuntahin nyo na dito. Oh, matanda na ako, baka mamatay na ako, hindi pa nila ako na ipakukulong. Alam ko naman na yan ang gustong-gusto nyo. Alam ko naman na atat kayo na makakita akong nakakulong eh. O kaya talagang ibang klase yung may ko-compare mo talaga yung kalidad ng Senate inquiry versus etong mga nasa Congress na sa dami-dami netong mga ito. Mantakin mo sa dami nila, lahat ng mga tanong nila puros direkta kay PRD. Pero yung mga pagkakamali, katulad yan, sana man lang merong isa sa kanila nag-challenge netong mga pinipresenta ni Trillanes. Sana man lang meron sa kanilang nag-challenge netong mga pinipresenta ni Leila de Lima. Pero hindi eh. Hindi ba lahat talaga si PRD. Ang target nila si PRD. Hindi nila alam na habang dumidilim si PRD, mas lalong sumisigla kasi night person ito eh. Kaya hindi natin alam kung matatapos to ngayon. Baka naman ituloy-tuloy nila 10 araw to eh. Hindi man lang nila si PRD, mantakin mo, kanina ilang oras ako nanonood, parang diretso, mga siguro 4 na oras, 5 oras, hindi man lang nila tinatanong, kasi siyempre matandaan na to eh. Sana man lang tanongin ninyo na, sir, okay ka pa ba? Gusto mo bang mag-CR? Gusto mo bang ganito, ganyan? Hindi eh, hindi ba? Parang kailangan pang magtaas ng kamay ng tao or nung mga aide niya para lang si PRD patayuin at paihiin eh, hindi ba? Talagang nakakalungkot itong estado ng Kongreso natin ngayon. Well, nakakatuwa rin naman kasi itong mga to, iba rito or karamihan dito, mawawala na dahil yung karamihan dyan, kaya last hurrah na nila yan eh. Kasi yung iba dyan, tumatakbo na ng mga mayors, mawawala na, last term na nila sa pagiging congressman. Kaya tingnan natin kung ano yung mga susunod pang mangyayari, mga partners. Back to you. So, ayan, maganda yung punto ni Boss Dada doon sa mga questions, sabi nga ni Dan Fernandez, ni Congressman Dan Fernandez, bago mag-hearing, meron daw siyang 20,000 questions. Pero kanina, yung mga question, pare-pareho. Kada isang congressman, parehas yung question, nilalagyan na lang nila ng konting ibang detalye. So akala ko ba, Dan Fernandez, 20,000 question ang hawak mo? Ba't pare-parehas kayo ng tanong? Yung Makabayan Black, pare-parehas ang tinatanong. So, sabi ni Boss Dada, abangan natin, pero kung kinakailangan yung presensya namin ni Coach Oli doon sa Commonwealth, pupunta ba tayo mamaya? If ever? Pwede. Kung halimbawa may punta tayo doon. Just one call away. Just one call away, no? Just one call away. But anyway, balik po tayo doon sa hearing. Nabanggit ni Boss Dada, sabi ni Boss Dada, makikibalita siya sa atin regarding dito kay Trillanes. Okay. So last minute, hindi ko alam kung last minute na to kasi hindi pa natin alam kung kailan matatapos, no? Kung anong oras matatapos. So si Trillanes, dumating po doon, siguro mga 5:30 or 6 in the evening. Bida-bida naman si Kupal. Bida-bida na naman si Kupal na, eto, si Duterte, meron tong peke ang war on drugs ito ni Duterte. Ginagawa lang niya ni Duterte para pagtakban yung sarili niyang, tawag dito, yung sarili niyang sindikato, mga droga. Ayun. Sino ba naman yung tanga na lalabanan yung droga, tapos ikaw pala sindikato ka? Maniniwala ka ba doon? Eto gamitin ko yung sinabi ni VP Sara Duterte dito sa ginawa ni Trillanes. Sabi kasi ni Trillanes, tumatanggap daw si VP Sara Duterte, si Pulong Duterte, at si President Duterte ng cheque. Naktanto ko talaga Trillanes yan. Tanda-tanda mo para wala kang pinagkatandaan. Gamitin ko yung sinabi ni VP Sara Duterte, sino ang bobo na gagamit ng paper trails na galing sa droga o kung saan pang illegal na galing ang pera? Diba? Ang sabi ni Trillanes, malakas daw ang loob ni PRRD kasi siya ang nakaupo bilang presidente, baka wala namang daw magku-question na kung bakit siya may natanggap na ganitong halaga through check. Aba, ang tanong, hindi ba matatapos ang termino ni PRRD para gawin niya yon na alam niya na pagkatapos ng termino niya, isa ka dyan sa mga babalik sa kanya katulad ng ginagawa mo ngayon? Na may dala-dala ng mga recycle na na ebidensya na hindi ko alam kung saan basurahan mo napulot, tapos pupunta ka diyan sa Kongreso, magbibida-bida ka dahil pagka
sinampal ka ni Pangulong Duterte, may aawat sa inyo. Kanina muntik na Boss Dada tumayo na si PRRD, alam mo kung sino pumigil sa kanya? Si De Lima. Oo, sabi ni De Lima, please, gumaganon. Parang hindi ko naririnig yung boses ni Senator De Lima, pero parang nagmamakaawa sa kay PRRD para kumalma si PRRD. Baka Parang nakita ko nga parang na-inlove si De Lima kay PRRD kanina But anyway, balikan natin si Trillanes. Huwag kami ang lokohin mo. Iba na lang, no? May mga nakuha siya ng mga bank details, mga kababayan, na mismong si Paduano na binabanatan si PRRD ay nagdududa dyan sa mga hawak mong papel na hindi ko alam kung sa rekto mo lang pinagawa o ikaw mismo gumawa niyan, hindi natin alam. Kasi bakit ko ipapangalan yung illegal money, yung pera na galing sa droga, sa pangalan ko, na alam kong bawal na bawal yan at babalik sa akin yan pagdating ng panahon na wala na ako sa pwesto. Sino ba gagawa nun? Tanungin kita, Trillanes. Baka ikaw gagawin mo yon kasi nga, hindi ka nag-iisip ata Ang ginagawa mo, papasikat ka lang kasi pag nag-iikot ka sa Caloocan, wala pumapansin sa'yo. Nagano ka Kumbaga, you are taking chances na baka sakali magkaroon ng turnaround, bigla kang maging bida dahil medyo napabagsak mo si Duterte. Hindi mangyayari yun. Dahil alam ng tao kung ano ang nagawa ni Duterte at alam ng tao na wala ka nagawa. Pocholi. Master Judea, parang kung tama yung aking pagkakaalala, mayor pa siya that time. Si PRRD. Tapos manager's check. Yun yung pagkakasabi ni Trillanes Pero alam mo, mas naniniwala ako kay PRRD kasi nung binabanggit yan ni Trillanes, sabi ko malalim na naman tong binta. Ito na naman si Trillanes. Malalim na naman ang sinasabi. So, ako curious paano sasagutin ni PRRD. At ang ganda ng pagkasagot ni PRRD, I am very convinced. Kasi sabi niya, kung totoo yan, kahit konti lang, magbibigti ako sa harap nyo. At pagre-resignin ko pa sila BP Sara, sila Pulong. Yun. Kasi hindi kayo dapat karapat-dapat yan. Kahit konti lang. Diba? Isipin mo, kasi hindi mo ilalagay sa alanganin, una, yung anak mo. Pwede mo pa nga ilagay sa alanganin yung sarili mo Ako, being a father, alam ko yan. Kaya nga, as much as possible, itago yung anak. Kasi, hindi mo isasangkalang. Tapos, magbibigti. Nung ganito, nag-react si Trillanes about it, at sabi niya, pero baka mamaya, bukas magkalimutan kasi magpapapirma daw ng affidavit na para bubuksan yung bangko ni PRRD. Sige. Yung aking karapatan ko, i-waive ko. Para lang mapatunayan bukas kasi aayusin pa ng abogado. Ang sabi, hindi, ngayon na. Di sumagot si PRRD. O sige, ngayon na. Anong kapalit? Pagka napatunayan nyo kahit konti, magbibigti ako, pero ikaw, sasampalin ko. Aba, nagalit si Trillanes. Yung pa lang, kita mo, na kasi kung totoo yun, sa salita ni Trillanes, alam mo, dapat pagkasabi pa lang ni PRRD, ako rin. Magbibigti ako kung nagsisinungaling ako. Yun. Doon pa lang sa sampal ng galaiti na si Trillanes. Palagay ko, nung bata ito si Trillanes, ganyan makipag-away. Sampalan. Kaya siguro naalala niya nung kabataan niya, ayaw niya nang masampal. Di ba? I mean, kung ikaw isipin mo yung pinagbintangan mo, magbibigti. Di dapat, pinatunayan mo rin yung sarili mo. Magkaroon ka ng ganong bigat para paniwalaan ka. Kasi isipin mo, sa bigat ng paratang mo, Trillanes, until now, hindi mo masampahan ng kaso si PRRD. Hanggang ngayon, walang kaso si PRRD. Kasi paikot-ikot po tayo dyan sa Quadcom Halata naman yung tanungan nyo, hindi para gumawa ng batas. Kung hindi para diinan ang mga Duterte. Ang bibigat ng mga paratang nyo. Duwag kayong magsampa ng kaso. Di ba? Ganun kasimple. Kung kaya mong tayuan yung mga pinagsasabi mo, gayain nyo si PRRD. Di ba? Yun yung tapang. Tama yung Coach Oli, no? Wait, sandali lang, Boss Dada, no? Dugtungan ko lang ng konti yung sinabi ni Coach Oli. Kasi doon pa lang sa sinabi ni PRRD, magbibigti ako, I will invite all of you to be a witness sa pagbibigti ko. Doon pa lang nalaman ko,
nagsasabi ng totoo itong matandang ito. Kasi, pagre-resignin ko si Pulong, pagre-resignin ko ang mga anak ko, lahat sa pwesto, pag napatunayan nyo, kahit konti, doon pa lang alam ko, sa isip-isip ko, sa loob ko, malinis ang puso ng matandang ito. Now, ibalik natin kay Trillanes. Tama yung sinabi mo ko, Choli eh. Dapat, pagka sinabi ni PRRD, nung sinabi ni PRRD, ako rin, pag napatunayan kung totoo to, magbibigti ka talaga, magbibigti rin ako. Kuha ko kay Trillanes. Kaya lang, hindi naman siya kumbinsido doon sa hawak niya. Kaya paano niya sasabihin na magbibigti din siya? Kasi automatic yun, pagka nagkabukingan na at dumating na yung panahon ng paghuhukom, halimbawa magbibigti na siya, hindi naman ang mapapatunayan. Magbibigti talaga siya. Oh. Sana. Oh, sana. Boss Dada. Hindi, nagpapaniwala kayo dyan kay Trillanes. Ang tawag nga sa kanya mismo ng Congress, pambansang marites. Yun. Hindi ba? Si PRD kasi ganito, 6 years na siyang binabatikos ni Trillanes after siyang hindi kunin bilang running mate. Tandaan nyo, di ba? Kinukuha yan ni Trillanes si PRD bilang running mate, pero nung tinanggihan siya, nagsimula na siyang bumatikos kay PRD. 6 years into yung panunungkulan ni PRD, wala nang ginawa to si Trillanes kundi mag-fabricate ng mga ebidensya. Lumabas pa si Bicoy, natatandaan ninyo. Tapos meron pang isa siyang abogado na bumaliktad din sa kanya, na namatay na ngayon. Yun yung pinag-file niya ng kaso sa ICC. Kung matatandaan ninyo, si PRD 3 taon nang wala sa serbisyo, Trillanes, pero wala ka pa rin. Meron naman na siyang naisampang mga kaso. Oo, meron na. Nagsampa na yan ng mga kaso. Pero iilang mga kaso lang yun laban kay PRD. Itong si Trillanes, nung umpisa pa lang, nung tumatakbo pa lang si PRD, sinabihan niya na may milyon-milyon, daan-daang milyong pera ito sa bangko. Hindi naman niya napatunayan. Itong si Trillanes, sinabi, si Bongo meron tattoo sa likod na dragon. Wala naman, hindi rin niya napatunayan. O di ba, pinaghuhubad niya pa sa Senado. O si Bongo, ganun din daw. Meron daw pinabura na tattoo. Ito, alam mo talagang hindi nagre-research. Kasi kung ako, may mga tattoo ako. Hindi yan basta-basta mabubura. Kahit na ipalaser mo yan, magpepeklat yan, hindi yan babalik sa totoo mo ng balat. Kaya dito talaga ito si Trillanes, dadamihan niya na lang yung mga peking ebidensya niya para magmukhang totoo, para magtunog totoo. Kasi may kasabihan yung mga sinungaling, hindi naman kailangang maging totoo yan, kailangan lang talaga magmukhang totoo yan. So paano ang gagawin natin? Paulit-ulit natin siyang babatikusin, paulit-ulit natin siyang sisiraan. Kasi pag yan ang laging naririnig ng tao, minirror yan ng mainstream media at itinapik din yan ng mga vloggers, maniniwala na rin ang taong bayan. Hindi mo naman kailangan patunayan kung totoo yung mga akusasyon mo. Ang importante lang makapanira ka si Trillanes, dyan siya kilala Natatandaan natin yung Oakwood mutiny, di ba? Yung ginawa nila dyan, pati sa Manila Pen. Umpisa pa lang, ang trabaho nito mag-destabilize na talaga. Nagkataon lang, hindi naging effective yung kanyang pagde-destabilize noong panahon ni PRD. And until now, meron na naman siyang bagong mga matrix na ipinapakita. Oo, meron na naman. Ano to? Ano to, Trillanes? Sa tagal mo nang sinisiraan si PRD, ngayon ka pa lang nakakagawa ng mga bagong mga connect the dots na mga ebidensya mo. 2016 pa daw yan. Dito pa lang. May nagbigay sa kanya. 2016 May nagbigay sa kanya noong 2016. Oo. Alam mo yung tao na yan, kahit brief ni PRD na butas, ebidensya. Ilalabas yan. Gagawin yan ebidensya. O itong tao na to, imposible, 2016, nasa kanya na yung ebidensya na hindi niya ilalabas. So, sobrang daldal yan. Halos wala na recycled na nga yung kasong final niya doon sa kay Pulong at saka dyan kay Manscarpio, pati kay Bongo Dahil nga wala naman itong bago, tapos sasabihin mo ngayon may bago. Ewan ko kung sino pang maniniwala dito. At alam mo, pinaka nakakatawa, Congress, matatalino naman kayo dapat. Si Trillanes, pakikinggan ninyo. Okay lang siguro, pakinggan nyo si De Lima
Pero si Trillanes, sobrang baba nyo na para maniwala kayo kay Trillanes. Sabi ko nga sa inyo, yung mga taga-Caloocan nga, pagka nag-ano yan nangangampanya yan. Aso lang ang nagpupunta eh. tapos Congress, inimbitan nyo pa yan para lang madagdag. Hindi nyo ba kaya sa mga sarili nyo na sirain tong si PRD? Alam naman natin na ang purpose lang naman ng inyong hearing is sirain ang pangalan ng mga Duterte. Kailangan nyo pa ng tulong ng isang tao walang reputasyon. Kumuha kayo ng walang reputasyon na tao para tulungan kayong bugbugin itong si PRD. Ibig sabihin, wala na rin kwenta yung ano ninyo. Wala na rin kwenta yung hearing ninyo. Back to you, partners. Tama yan, Boss Dada, no? Kung kukuha ka na rin lang, di ba? Parang katulad ng pagbibigay, nagbigay ka na rin lang, lubos-lubusin mo na. Kumuha ka na rin lang ng peking testigo, di sana yung reliable na kukunin mo, hindi si Trillanes, hindi ho ba? Alam Akala ko ba ang dami-dami? Sabi nila, di ba, dami-dami, ang dami-dami. Oo nga. Libo-libo, sabi nila. Nasaan na Pero yun? si Father na dating adik, na hindi ko alam kung adik pa ngayon, yun pa rin naman yung script niya. Correct. Yun pa rin naman yung mga sinasabi niya. Meron pa siyang sinasabi ng mga statement daw nung mga namatay. Mantakin mo, namatay na, nakapagsalita pa. Di ba? Nanay, bibili lang ako ng pansit. May mga ganun pa siya sinasabi. Patayin na yun. Paano magkikita pa tayo mamaya, papasada lang ako ng tricycle. May mga ganun pa siya. Puro drama. Alam mo si Father, puro baka drama may ano itong yan. hearing na to. Baka nakakausap siya ng mga kaluluwa, si Father. Ikaw naman, Boss Dada, eh. Baka Nakagan- nakakausap niya yung mga kaluluwa. Nakaganon pa yung picture. Baka oh. batak. Mata. Hindi, mukhang may residue pa yun. But anyway, balik tayo dito kay Trillanes. Dapat ito pala si Trillanes, mga kababayan. No? Dapat sa machine shop ito pumasok eh, hindi sa politika. Kasi mahilig mag-fabricate eh. Fabricator pala ito. So magpapabricate ng mga ebidensya, kung ano-ano mga kalokohan ng pinagagawa. Alam mo, Trillanes, kanina kung malapit-lapit ka lang kay PRRD, yung mic na yan, baka naihampas sa'yo. Hawak na ni PRRD. Yung mic sa harap niya. Tapos sabi ni Secretary de Lima, yung mga ganun, nagmamakawa siya. Kaya nga, Trillanes, tigil-tigilan mo na. Ito naman, sa mga kongresista, sabi ko nga kanina, kukuha kayo ng mga peke-peking mga resource person na yan, si Trillanes pa kinuha nyo. Di ba? Sa bagay, wala na tayong magagawa kasi yung isang resource person pala nito, yung isang testigo nito, ay nadampot sa Amerika, si Garma. Kaya siguro, ito ang pagkakaintindi ko dito, sa aking palagay, baka isa yun si Garma sa ihaharap nila kay PRRD. Kaya nila pinospone or nireschedule itong hearing para na sa ganun, baka nagbabaka sakali sila na si Garma ay makalabas na nung time na yon kasi yun ang nga iharap. Since si Garma ay nahuli sa Amerika, so wala silang may harap kay PRRD kundi si Trillanes. So ngayon, kailangan nilang i-postpone. Pero nagpapasalamat pa rin tayo sa Quadcom dahil itinuloy nila. Binigyan nila ng pagpapahalaga yung pagbibigay ni PRRD ng pagpapahalaga doon sa imbitasyon nila. Kahit papaano, nakabawi-bawi sila doon. Pero wala eh. Etong hearing na ito diyan sa Congress, wala na to. Mahirap na paniwalaan. Kung hindi nila pinapasok diyan si Trillanes, baka may maniwala pa. Ngayon, si Trillanes nandyan, may maniwala pa kaya dito? Parang wala na, Kotsone. Medyo partner, nagkakahamunan na naman daw ngayon sa Kongreso. Sabi daw ni PRD, kahit hanggang 6 a.m. tayo. Yan, oo. So ngayon, yun ang sinabi niya. Sila sa Kongreso, sabi daw ni PRD, okay lang kahit hanggang 6 a.m. tayo. Oo. Ay, di maganda yun. Delikado sila. Kuyatin talaga ako nito si PRRD. Ang aga kong nagising kanina para manood. Nag-alarm pa ako. PRRD, sige. Suporta tayo. Ano reaksyon ni Trillanes, mga bossing, nung susuguri siya ni PRD? Baka tumili. Hindi, narinig ko yung boses niya, Boss Dada. Halika dito. Kasi sasampalin kita ngayon Gusto mo, sampalin ko na ngayon narinig ko si Trillanes, halika dito. Tapos, sinawakan ni PRRD yung mikropono, parang tipong ibabato sa kanya, pinipigilan siya ni De Lima, tsaka yung mga nasa likod niya. Hindi, siguro, kasi kung talagang mano di mano, medyo unfair kay PRRD. Matanda na matanda na. Kaya niya kayang hamunin si Baste.
Si Baste. Baka kahit nakaluhod si Baste, ha? Ikaw na lang, Coach Oli. Kaya mo yan. Mas malaki ka pa Pero dyan. hindi ako luluhod. Hindi ako lang. Delikado dyan kay Trillanes pagkaluhod. Ako, Yari ka dyan. Maganda pa naman ang kutis nito. Nakita ko na sa personal to eh. Oh. Lagi nakaganyan yan eh. Kahit wala namang ano. Feeling malaki Ayan, katawan. Malaki katawan. Sasalita na naman nga si Tililing, Talagang ibang klase si Tililing, no? Mas inayos pa yung itsura kaysa sa utak, ano? Kita mo yung buho ko, walang nakatikwas kahit isa. Parang drawing, no? Pero believe kayo, sabi nyo, believe kayo, grabe naman itong mga politiko, kukuha lang kayo ng resource person, si Trillanes pa. Hindi lang politiko, ha? I mean, loko-loko ka na rin. Kung ikaw pa vloggers, pinapaniwalaan mo to kasi siyempre vlogger ka, nag-a-analyze ka, di ba? Diba? Pambira naman. Alam mo namang sabit to si Trillanes. Suportahan mo ba naman? Anong klaseng vlogger ka naman? Di ba? Mukha ba? Malabo Uso sa talaga. May kanila makilala yan. tayong ganyan eh, di ba? Uso talaga yan, Coach Oli, may mahilig sa may mga sabit. Pero ito, napansin ko lang. Sabit-sabit na eh. Ang tapang-tapang boss dada ni Paduano. Kasi bago pa magsimula, napanood ko na hanggang makarating ng SMNI, habang kumakain, pinapanood ko. Hanggat umakyat ako dito sa stage, hanggang ngayon hindi pa nagtatanong si Paduano. Tama ba ako? Hindi pa. Di ba? wala pa. Ang tapang-tapang mo magsalita, puro ka lang pala pasingit-singit. Kasi madali yung magtapang-tapangan pasingit-singit eh. Pero kung ikaw na magtatanong, siyempre makikita natin yung utak ni Paduano kung may laman eh. O para lang siyang yung meron tayong kaibigan ganyan, yung wala ka na sinabing tama. Hindi. Yung puro lang singit. Parang kilala ko yun. Singit lang ng singit. Wala namang sustansya, ika nga. Paduano, totoo ba? Tama ba yung obserbasyon ko? Hindi ka pa nagtatanong. Hindi pa. Ay, magtanong ka naman. Hindi, ito yan, Coach Oli. Baka sinisave si Paduano for the last minute. Siya siguro magko-contempt kay PRRD. Oo. Yan ang sa tingin ko dyan. Oo. Tingin mo, Boss Dada. Pero, alam mo, ayaw pa magsalita ni sa dami Paduano ng Sige. Sa dami ng mga binitawan ni PRD rito at sa dami ng mga... Kasi di ba meron silang rules, binasa yung rules eh. Kaya, dito mo talaga makita na nakontrol ni PRD yung dito, yung tempo ng hearing na ito. Bagamat ito ay noong sabi nila siguro, teka, medyo natatalo tayo ha. Kasi talaga para sa akin, si PRD na ang naging bawal magkwento, di ba? Bawal daw yung mga paligoy-ligoy. Pero makikita mo na pinabayaan pa rin nila at nakakapagkwento pa rin si PRD. Nakakapag-antics pa rin, nakakapag-jokes pa rin. Di na nga lang nakakapagmura. So siguro, nakita somewhat natuwa ako dito kay Barbers kasi maganda rin naman yung kanyang pag-control nung hearing kasi panay din ang suspend niya kapag ka nagkakainitan. At nakikita natin na yung effort ni PRD not to curse pinabayaan niya dahil nga hindi na nagmumura, pinabayaan niya si PRD na kahit papaano, medyo haba-habaan ng konti yung kanyang mga sagot. At saka sila dito medyo nagulat sila doon sa umpisang salbo ni PRD na you cannot just limit my answers to yes or no. Hindi mo ako pwedeng diktahan sa sagot ko. Hindi ka naman, this is not a proper investigation. Hindi ka naman investigador. Nag-iimbestiga tayo dito, pero may demokrasya tayo. Kailangan makasagot ako, may pagtanggol ko yung sarili ko. Kasi kung hindi, di kinontempt nyo ako, hindi ba? So, tsaka makita nyo rin si Bello, yung kanyang abogado, at si Bello, alam ko si Bello dati to sa sa Tupad hindi ba? Yung nagbibigay ng mga yung ahensya na nagbibigay ng Tupad. O nakita mo talagang hindi niya na rin napigilan yung sarili niya na kahit hindi sila pwede nagsalita pa rin siya. Tapos kahit papaano, binigyan pa rin siya ng time pero pinagbawal na rin kalaunan. So makikita natin talaga na control ni PRD yung tempo nitong mga unang kalahati ng hearing. Kaya lang dahil nakikita nila na mukhang hindi na tayo makaka-recover kasi yung mga yung mga birador natin naging kaibigan niya na. Si Dan Fernandez, lumambot na. Si Abante, medyo nagpastor na lang. At saka nakakatuwa yung mga sagot ni PRD sa mga alam niya, dito mo talaga makikita matalino si PRD. Kasi ikaw ang bida ngayon
Ikaw ang ang committee, sabi mo nga hindi ako pwede makipagdebate sa iyo eh. Bawal na makipagdebate ako sa iyo kasi ikaw yung nasa posisyon ngayon, ikaw yung nasa kapangyarihan eh. Anong ginawa ni PRD? Okay, I stand corrected. Okay, mas magaling ka sa akin. Okay, siguro nga. Nakita ninyo. Kaya doon ako talaga na-believe kay PRD. Kasi somewhat, itong mga congressman na nagplano or may planong durugin siya ng sobra-sobra, naging napakalma niya ng bahagya. Napakalma niya ng bahagya. Kaya nga nung siguro mga 4 hours, 5 hours into the hearing nung pagkatapos ni Franz Castro na nautal-utal na hindi niya mabigkas yung kanyang gustong sabihin dahil masyado siyang emotional eh. Yun ang masaklap kapag ang nag-iimbestiga masyadong emosyonal. Kapag kayo nag-iimbestiga merong personal na galit. Nawawala kayo sa composure. Correct. At si De Lima, nawawala ng composure. Yan, si Brosas, walang composure. Si Franz Castro, walang composure. Sino ba to? Yung bata, nung Raul Manuel. Nawalan din ng composure. Puro sila paliwanag, puro sila pagbibigay ng statement. Di naman kayo talaga nagtanong eh. Pero makikita mo dito, yan si Abante, kasi sila Abante wala naman talagang personal na galit, siguro inggit dahil gusto niya rin niyang maging rockstar katulad nito ni PRD. Kaya makikita mo yung manner nung kaharap na nila si PRD, yung manner nung pakikipag-usap nila kay PRD, somewhat may respeto pa din kasi alam naman natin na itong mga congressman na ito nung panahon na nasa kapangyarihan si PRD nangamayagpag yung ganda nitong war on drugs, kahit yan si Barbers, tuwan-tuwa naman talaga yung mga yan doon sa war on drugs ni PRD. Tuwang-tuwa yung mga yan, kaya nga yan nagsiga-sigaan mga yan ngayon dahil ina-adapt na nila yung kamay na bakal na style ni PRD. Hindi ba? O kaya nga pati sa Maynila, yan ang ginamit na na formula ni Isko Moreno para maayos yung Maynila for 3 years eh. Hindi ba? So itong mga congressman na ito, nung nakita ko na medyo lumambot na sila, sabi ko wala na, kontrolado na. Kontrolado na ni PRD. Kaya siguro, nakikita siguro ni Tamba na, teka, yung mga aso ko parang naging maamonto pa na. Yung pinakamatinding aso ko, ilabas nyo na. Yan. Ayan na, hinugot na, pinalabas na sa kulungan. Yung galisin, na sundalong kanin, ayan na. Oo. Yun na nga sana, isusunod natin, no? Ang duda ko kasi dito, ganun din, nasabi mo na, Boss Dada, no? Kasi tunaw na napalambot na ni PRRD. Kumbaga, na-pressure cooker na ni PRRD yung tigas ng mga kongreso dyan sa Quadcom. Biruin mo si Trillanes, dumating dyan, mag-aalas 6 na. Samantalang lahat ng resource person, kaninang umaga nandiyan na yan eh. Di ba? So, ibig sabihin, wala si Trillanes doon sa listahan ng mga inimbita nila. Sa tingin ko dito... Parang Mortal Kombat eh. Mortal Kombat, no? Diba? Isa lang yung kalaban nila, tapos hugot sila ng hugot nung iaharap nila. Diba? At hindi talagang iba, taas ang kamay natin kay PRD. Ganun lang nangyari. Tunaw na yung mga lumambot na yung mga bata natin doon. Ipadala na natin si Trillanes. Parang ganun yung nakikita ko dito. Kasi kung ito ay inimbitahan, kanina umaga, nandiyan na yan. Kasi gigil na gigil yan kay PRRD. Kung sino man ang unang-unang gustong bumanat kay PRRD, sa tingin ko, ito yon si Trillanes. Dahil may personal na galit kay PRRD dahil nga binaste nito noong 2016 election. Nagpunta pa daw ata ito kay PRRD. Kinausap si PRRD na makikipag-tandem siya. Siya na lang daw ang kunin bilang Vice President. Si PRRD, ayaw niya ng mga wiki. Ayaw ni PRRD ng mga naglalagay ng langis sa buhok. Ganun. Oo. Kaya hindi siya pinili. Kung ako sa kanila, pagtripan nila to eh. Kunin nilang kakampi, kunin nilang, halimbawa si Inday, no, tatakbo presidente. Trillanes, kunin kitang Vice President. Kung okay lang sa'yo, sigurado ako baka maglumuhod sa sa tuwa to eh. Mag-umiyak sa tuwa to. Tapos, kuhanan nila ng kuhanan nila ng statement na so bati na tayo. Sige, bigay ka ng statement, bati tayo. Tapos biglang tablahin nila, Ay, hindi na pala ikaw. Nagbago na isip ko. Kucholi. Bago na isip ko. Kucholi. Speaking again of Trillanes, import nila to eh. Parang may hugot eh. Dumayo, tapos may hugot. Hiyang-hiya naman ako sa mga ito. Nag-iisa,
matanda pa, pinagtutulungan na itong mga to. Iisa lang naman ang mga pinagsasabi, paikot-ikot na lang sila. Pero ito, lumabas na talaga kung ano talaga ang motibo dito. Kasi kanina habang nagsasalita si Trillanes, bahagyang nadulas siya na ito ay pwedeng ground for impeachment kay BP Sara. Kasi naipasok niya doon doon sa kanyang di umanong fabricated na evidence, naipasok niya si BP Sara doon. So ito na, malamang-lamang itong mga tanso vloggers or itong mga panatikong loyalista, dito nila paikot-ikutin to. And then, impeachment kay BP Sara. Alam naman natin ang dulo nito. Lahat ng usapan na yan, sabi nga, sa haba man ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Ang tuloy lahat nitong drama na ito, wag na tayong maglokohan. Impeachment kay BP Sara, ito na. At nai-insert na ni Trillanes. Kailangan pa nila si Trillanes para maipasok yung kanilang agenda. Kaya nga sabi ko, wala akong believe sa kung sino mang nasa likod nito dahil isipin mo, wala kang tapang para ikaw mismo. Kumukuha ka pa ng iba. Samantalang si PRRD, matanda na't lahat, nag-iisa, sumugo. Dapat leader sa leader. Huwag kang tumago dyan sa Quadcom. Sino pa kasi basta na ang credibility niya kasi pinipilit nila si Grijaldo umamin sa ayaw aminin ni Grijaldo. So ano pa ba yung mga makukuha nilang mga witnesses dyan o resource person? Diba? Same thing. Alam naman nila na sige, itap natin. Itap natin si Trillanes. Kasi alam naman natin, galit yan sa Duterte. Etong Makabayan, alam din naman natin. Kanina nga, akala ko, hindi Quadcom Parang Makabayan, Black. Nagkampihan sila. Kasi yan ang pauna, talagang pinagsalita itong Makabayan Black. Sa kasawang palad, ito talagang lumabas ang kabobohan. Itong si Raul, ginawa siyang totoy ni Totoy Manuel yata. Ginawa siyang totoy ni PRRD. Kawawa siya. Kahit si Franz Castro. Hindi. Si Franz Castro, ginawang tindera. sabi niya, sabi ni PRD, huwag mong puntahan yan. Huwag mong puntahan yung part niya. rules of engagement, yung part na yan, huwag mong puntahan yan. Hindi mo alam yan. Pati si mapapahamak ka. Pati si Raul, gamit ng legal term. Halimbawa, gamit ng legal term. Halimbawa, gagamit ka ng jurisprudence. You make sure, alam mo yung termino na yun. Hindi mo pwedeng gamitin yun sa ibang paraan. Pero nabuko natin dito yung Makabayan Black na halatang scripted Kasi tinanong na ni Brosas, yeah. si Brosas. si Castong child abuser. Si Castro. Ayun, si Franz Castro. Yung, tinanong niya na yung, ano ba PRRD yung elements of self-defense? Yan. Elements diba? of self-defense pala yan. Tapos, yan. yung elements of self-defense, yung ano yung mga bagay na para matatawag nating self-defense. Kasi dinidiin nila sa PRRD na pumatay ka, hindi self-defense. Anong ginawa ni Raul? Tinanong din. So halatang halata, itong problema kasi ang unang nagtanong yan, kayo, Coach Oli, si Brosas. paulit-ulit Si Brosas ang unang nagtanong yan. Pagka lumabas yan ang ka sa unang tinanong script, ni Brosas. Tapos, ganun din yung ginawa ni Brosas, nasa tinanong script niya kasi si nila, Castro. Boss Dada. Ayun na nga, doon problema nga talaga umiikot siya. Meron talagang script. Binabago lang ng konti, binilalagyan ng konting detalye para magmukhang ibang question. Pero ang bagsak, Coach, doon pa rin. Pero sana, Tama, pag Coach alam mo Oli. nang natanong na yan, huwag mo nang tanungin, pinahihirapan nyo naman si PRRD, hindi na bata. Kasi nga, wala nga silang paulit-ulit. Walang alternative itong kay Michael Yang, pare-parehas din sila ng tanong, puro Michael Yang. tinanong ni Brosas si Michael Yang, tinanong din nito ni Castro si Michael Yang, tinanong din nito ni Manuel si Michael Yang. Hindi ba paulit-ulit lang din naman ang sagot ni PRD na kilala ko talaga yan. Yung Michael Yang na yan, buhay pa, naglalakad pa. Kung buhay pa, hindi yan droga kasi pinatay ko na yan. Kung kung nagbebenta ng droga yan. Kasi parang gusto nilang palabasin talaga
yung mafia, meron pa silang ganun eh. Davao Mafia. Diba? Meron silang mga ganun eh, na ano eh, na terminologies na talagang ibinabato rito sa mga Duterte. Merong DDS, Davao Death Squad, merong Davao Mafia, meron pang Angel of Death. Walang hiya talaga. Ano kaya yung susunod na mga mga monikers na gagamitin nila, no? Actually, kung ako sa Makabayan Black, kung ako yan, sa susunod, sabihin mo, Raul, ikaw mauna. Kasi may script kayo eh. Pag naunahan ka niya si Brosas, ubos ka na. Oo, Tingnan mo, wala na. nagmukha kang totoy. Bukas, ikaw mauna magtanong. Yan. Para sila naman na magmukhang tanga. Kasi, o kaya, hatiin niyo yung script para hindi kayo nalulutang. ako no? Makikita mo walang respeto talaga, Coach Oli. Makikita mo walang respeto talaga si PRD sa Makabayan Black. Kasi yung Makabayan Black lang naman ang ginaganyan ni PRD. Yes. Kapag yung iba naman mga congressman, ano naman maayos naman yung sagot ni PRD. So, ano pa din, alam ni PRD kung ano ang galawan nitong mga hinayupak na to. Kaya hindi nila deserve yung maayos na sagot. Tama yon. Ako magugulat tayo dyan, ano? Ako magtataka ako dyan. Baka mamayang-maya lang, mga alas 12, baka lumabas na dyan sila Scanias naman. Oo. Kasi sinunog na naman ni PRRD si Trillanes at kahit si Paduano, duda din dun sa hawak ni Trillanes na papel. Yung legitimacy ng papel na hawak ni Trillanes. Ano? At sa tingin ko, wala na silang isusunod dito eh. Kasi ito lang naman ang binabato nila kay PRRD, yung ICC, yung extra war on drugs, EJK. I think, pag nasagot na ni PRRD lahat ng katanungan nila, mamamatay na yung issue na ito. Mawawala na to sa isipan ng taong bayan unless kung talaga ipagpapatuloy pa nila. Ipagpapatuloy pa nila para paulit-ulit na marinig ng taong bayan yung mga pinag-uusapan nila laban kay PRRD, nadadamay na rin si VP Sara Duterte. Pero para sa akin, after nito na masagot ni PRRD lahat ng mga katanungan nila at wala silang napatunayan, tapos na ang laban. But they will take advantage of this situation na nandyan si PRRD para kahit papaano ay makamarka sila sa taong bayan. Masugatan nila si PRRD. Ang problema nga dito dinadamay ni, ayan, si Trillanes nandyan. Binabanggit ng mga congressman, si Michael Yang mula umpisa hanggang ngayon. Michael Yang hanggang kay Trillanes. Ang problema, si Michael Yang, negosyante. Si Michael Yang, palakad-lakad lang ngayon sa Pilipinas, papuntang Maynila, papuntang Davao. Now, kung si Michael Yang pala ay drug lord, manufacturer ng droga, bakit hindi nyo hinuhuli? Yun ang bintang nyo, di ba? Si Michael Yang ay drug lord, nagbebenta ng shabu, may factory ng sabu. Kasapakat niya or kasosyo na si PRRD. Kung totoo kayo o may ebidensya kayo at totoo ang sinasabi nyo, di sana nakakulong na yan dalawang yan, si PRRD at si Michael Yang. Ang problema, wala. Mag-i-eleksyon Dinadalad nyo dyan sa Kongreso yung pagpapasikat nyo. Kasi kung walang Duterte, hindi naman pag-uusapan pangalan nyo Hindi nyo kaya yung popularidad ng mga Duterte. Na ang Duterte, kahit hindi magsalita, pinag-uusapan nyo ng taong bayan. Eto mga to, pag hindi nagsalita to, makakalimutan na to ng mundo Coach Oli. May pumasok na balita. Ano daw? Hanggang bukas nga daw si PRRD ron. So, huwag kayong bababa ng stage hanggat hindi tapos si PRRD. Mag-lock po kayo dyan sa bahay ng gate, Hindi ako uuwi. Hindi po kami uuwi hanggat hindi natatapos ang hearing. Wala. Di pa ako nakakatulog. Alas, Hindi pa ba? anong oras pa? Walang hiya naman talaga. Sama-sama PRD, na tayo. patulogin mo naman kami. Hindi, pero 10 araw nga to, ang traffic kanina sa EDSA, alam mo, wini-wish ko. Basta, hindi ko na sasabihin. Wish mo na, sabihin mo na. Ayun Alam mo, Coach Oli, napakalaking issue ngayon dito sa Bay Area na first time bumalik ni Klay Thompson kasi si Klay Thompson nasa Dallas Mavericks first time na bumalik si Klay Thompson dito sa Bay Area na iba na yung uniform niya kasi Golden State Warrior na sa simula pa nung karir niya so ngayon lang siya naglaro kalaban si Steph Curry. Ang laking issue noon. Yan. Pero dahil dito sa dahil dito sa hearing na to, gagalit daw si Stephen Curry ngayon dahil nasa mas pawan. marami daw nanood dito sa hearing. Kaysa sa kanila. Nasa pawan yung yung comeback ni Klay Thompson, walang hiya naman talaga.